Ngaynay! Sigaw ng kapatid ko. Dapat mong akong pakinggan! Pagkatapos ay ibinaba niya ang mabigat na brass candelabra. Ang 2 milyon na antique na Burmese vase na inayos ko ng 3 buwan ay sumabog na parang alikabok sa sahig ng aking workshop. Tumayo siya sa gitna ng mga basag, dibdib na humahangos, hinihintay na umiyak o magmakaawa ako. Wala akong ginawa ni isa. Mahinahon kong binuksan ang cellphone ko, kumuha ng 3 malinaw na larawan niya sa gitna ng mga durog at pinindot ang silent alarm button sa ilalim ng mesa. Bago ko sabihin sa inyo kung ano ang ginawa ko sa kandelabra na nahulog niya at ang kaso na sumunod, mag-comment kayo kung saan kayo nanonood at kung anong oras na. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang kwentong ito. Hindi pa nagsimulang manginig ang mga kamay ko hanggang sa nasa loob na ako ng sasakyan, 3 metro mula sa workshop. Ang adrenaline na nagpatigil sa akin na parang estatwa habang sumisigaw si Britney ay unti-unting nawala. Nag-iwan ng malamig at walang laman na sakit sa dibdib ko. Automatikong nagmaneho ako. Ang mga kalye ng Tagaytay ay naglaho habang papunta ako sa mahabang pasikot-sikot na daan patungo sa aking santuwaryo. Tinatawag na nila itong glass house ngayon, isang malawak na modernong bahay na may malalaking bintana nakatayo sa gilid ng bundok na feature sa mga magazine ng arkitektura at nagkakahalaga ng mahigit 60 milyon. Pero noong binili ko ito 2 taon na ang nakalipas, isa itong nawawalang bahay na puno ng amag at sirang bintana. Isang sakuna na kinatatakutan ng lahat. Hindi ko nakita ang pagkabulok. Nakita ko ang buto. Iyon ang palaging trabaho ko. Ako si Kendra, 26 taong gulang, at binubuhay ko ang mga patay na bagay. Ang high-end na pag-aayos ng mga antik ay hindi lang tungkol sa pandikit at pintura. Tungkol ito sa pagkakita ng halaga kung saan nakikita ng iba ang basura. Isang kasanayan na natutunan ko dahil sa pangangailangan. Lumaki ako sa isang bahay kung saan ako ang hindi nakikitang suporta habang ang kapatid ko ang bituin sa bawat okasyon para sa aming mga magulang, si Mang Ricardo at si Aling Susan. Ako ang multo sa mga dingding, ang nag-aayos ng wifi, nagbabalanse ng budget, at naglilinis ng mga gulo. Lahat para mas magningning si Britney. Ako ay kapakipakinabang. Pero hindi kailanman ipinagdiriwang. Pumarada ako at pumasok sa salas. Ang katahimikan ng bahay ay yumakap sa akin na parang mainit na kumot. Hinaplos ko ang teak wood panel na inayos ko mismo, pulgada sa pulgada, puno ng pawis at sakit. Gustong sabihin ng mga magulang ko sa mga kaibigan sa barangay o sa kanilang circle na sila ang nagbuo sa akin. Sinasabi nila na binigyan nila ako ng puhunan para sa negosyo ko. Ang totoo ay isang ledger na ayaw nilang basahin. Noong 19 ako, binigyan nila ako ng AN 250,000, hindi bilang regalo kundi utang. Para makaalis ako sa bahay, para gawing content studio para kay Britney ang kwarto ko. Binayaran ko ang ere 250,000 na iyon sa loob ng 6 na buwan kasama ang interes. Bawat tornilyo, bawat papel de liha, bawat bid sa auction mula noon ay galing sa sarili kong pawis. Pero ang mga katotohanan ay walang saysay sa kanila. Sa aming pamilya, may kakaibang ekonomiya kami, isang baluktot na matematika ng narcissism. Para kina Ricardo at Susan, ang tagumpay ay zero-sum game. Naniniwala sila na may limitadong swerte ang universo para sa bawat pamilya. Kung may thriving na negosyo ako at magandang bahay, hindi ko ito kinita sa 80 oras na trabaho at dumudugong mga daliri. Sa isip nila, ninakaw ko ang bahagi ni Britney. Ako ang magnanakaw na nag-empty ng family vault ng potensyal. Nag-iwan sa kanilang golden child ng mga nabigong negosyo at peke na pangarap. Pumunta ako sa kusina at nagbuhos ng tubig. Ang mga mata ko ay napunta sa security monitor. Aktibo pa rin ang feed mula sa workshop. Umalis na ang pulis. Ang cleaning crew na inupahan ko ay nagwawalis na ng mga durog na porselana. Zoom in ako sa bakanteng lugar kung saan nakatayo ang vase. Hindi lang isang bagay ang sinira ni Britney. Sinubukan niyang sirain ang diwa ko para ipaalala sa akin
na lahat ng itinayo ko ay madaling basagin niya. Akala niya ang pagsira ay magpapatumba sa akin. Mapipilitan akong buksan ang checkbook para pondohan ang susunod niyang ilusyon. Hindi niya alam na kapag ginugugol mo ang buhay sa pag-aayos ng sirang bagay, natututo kang eksaktong makita ang mga bitak at natututo kang may mga bagay na hindi na dapat ayusin. May mga bagay na kailangang walisin para makabuo ka ng hindi masisira sa lugar nila. Nag-vibrate ang cellphone ko sa counter. Text mula kay nanay. Kailangan nating mag-usap ngayon. Walang sorry. Walang tanong kung okay ako. Puro utos lang. Hindi ako nag-reply. Ibinalik ko ang phone ng nakaharap pababa, uminom ng tubig, at pinanood ang paglubog ng araw sa mga puno. Akala nila, nagsisimula pa lang ang digmaan. Hindi nila alam na matagal na akong nagpapatibay ng depensa. Tumagal ng eksaktong 1 linggo bago sila muling nagtipon. Ginugol ko ang 7 araw na iyon sa pagdodokumento ng pinsala, pag-file ng insurance claims na alam kong kokontestahin, at pag-secure ng inventory. Hindi ako lumapit. Hindi ako humingi ng bayad. Naghintay lang ako dahil alam ko ang pattern. Sa pamilya tulad namin, ang katahimikan ay nakikita bilang kahinaan at ang kahinaan ay imbitasyon para umatake. Noong Martes ng umaga, nasa workshop ako at nag-assess ng mga Victorian chairs na nasira ng tubig nang tumunog ang pintuan. Hindi agad ako tumingin. Akala ko delivery. Pagkatapos ay narinig ko ang click ng takong sa semento ang takong ni nanay. Tumayo ako ng tuwid, pinunasan ng barnis sa mga kamay at humarap. Nasa pintuan sina Ricardo at Susan. Hindi sila mukhang nagsisisi. Mukha silang mga general na nag-iinspeksyon sa isang larangan na kanila nang nasakop. Ang dumi naman ng lugar na to. Sabi ni nanay, kunot ang ilong sa mga sawdust at drop cloth. Ganito ba talaga ang trabaho mo? Nagtatrabaho ako. Sabi ko, patag ang boses. Ano ang kailangan nyo? Lumapit si tatay. Nilaktawan ang mga magandang salita. Inilagay niya ang mabigat na kamay sa workbench. Nakakalinis ko lang. Kailangan nating pag-usapan si Britney. Nasa gulo siya, Kendra. Malaking gulo. Siguro nga, sabi ko. Assault at destruction of property ay hindi biro. Huwag kang maging dramatic, sigaw ni Susan. Accident lang ang vase. Naiinis siya, pero mas malaki pa ito kaysa doon. Dahil sa'yo? Dahil sa stress na idinulot mo sa kanya sa pamamagitan ng pag-iipon mo ng tagumpay? Nagkamali siya. Halos matawa ako. Ako ang nagdulot ng stress sa kanya sa pamamagitan ng pag-iral ko. Naramdaman niya ang pressure na sumabay. Sabi ni Ricardo, makatuwiran ang tono na parang nagpapaliwanag ng grabidad sa isang bata. At sa pressure na iyon, nagkamali siya sa kanyang online store. Nagbenta siya ng mga handbag na hindi tunay. Peke! Pagwawasto ko, nagbenta siya ng fake luxury goods. Federal wire fraud iyon. Sourcing error lang. Tumaas ang boses ni Susan. Hindi niya alam. Pero ngayon, kasali na ang NBI. Pinag-uusapan ang multa. Kendra, oras sa kulungan. 24 taong gulang pa lang siya. Hindi siya pwedeng mapunta sa kulungan. Sumandal ako sa mesa. Nakakross ang mga braso. Kaya, kumuha kayo ng abogado. Hindi namin kaya. Sabi ni Ricardo, tumigas ang mukha. Naka-freeze ang assets niya. Naka-tie up ang pera namin sa market. Kailangan mo kaming tulungan. May pera ka. Alam namin. Kabibili mo lang ng bahay na iyon. Gusto niyo akong magbayad para sa depensa niya? Gusto naming ayusin mo ito, sabi ni Susan. Liquidate. Ibenta mo ang ilan sa mga bagay na ito. Kinawayan niya ng walang galang ang mga mamahaling antik sa paligid namin. Bayaran ang multa. Kumuha ng top lawyer. Tulungan siyang mag-rebrand. Pinakamaliit na magagawa mo pagkatapos ng lahat ng ibinigay namin sa'yo. Ibinigay? Tanong ko ng mahina. Ang alang 550,000 na binayaran ko pabalik 6 na taon na ang nakalipas. Ibinigay namin sa'yo ang inventory? Sigaw ni Ricardo. Nabasag ang kalmadong anyo. Ang mga upuan na iyon.
Ang Mesa family property iyon. Pinayagan ka naming kunin para simulan ang maliit mong libangan. At ginawa mo itong milyon-milyon. Habang nahihirapan ang kapatid mo, itinayo mo ito sa likod namin. Tinitigan ko siya. Ang kasinungalingan ay sobrang lakas, sobrang buo. Halos kahanga-hanga. Talagang naniniwala sila. Binago nila ang kasaysayan para maging sila ang arkitekto ng tagumpay ko para maramdaman nilang may karapatan sila sa dividends. Hindi ako magli-liquidate ng kahit ano, sabi ko. At hindi ako magbabayad ng legal bills niya, kaya ipinapadala mo ang kapatid mo sa kulungan. Singhal ni Susan. Pinipili mo ang pera kaysa sa dugo. Pinipili kong hindi magnakaw ng 2 beses, sabi ko. Umalis kayo sa workshop ko. Hindi agad sila umalis. Lumapit si Ricardo ng malapit, malamig ang mga mata. Akala mo hindi ka masasaktan sa glass house mo, Kendra? Pero tandaan mo, nababasag ang salamin. Kung hindi mo kami tutulungan, kukunin namin ang utang sa isang paraan o iba pa. Tinalikuran nila ako. Naiwan ang banta sa hangin na parang usok. Pinanood ko silang umalis. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis. Sila ay desperado. At ang mga desperadong tao ay hindi tumitigil sa banta. Nag-escalate sila. At ang nagbilimanta, tiningnan ko ang workshop ko. Ang mga marupok pero magagandang bagay na pinrotektahan ko ng maraming taon. Napagtanto ko noon na hindi sapat ang lock sa pinto. Hindi ko lang kailangan ng depensa. Kailangan ko ng bitag. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Pero hindi dahil takot ako. Nababasag ang salamin, pero ang tempered glass na ginamit ko para protektahan ang milyon-milyong artifact ay dinisenyo para makatiis sa pressure na sisira sa iba. Napagtanto ko na ang pakikipaglaban sa kanila gamit ang emosyon ay talo. Sila ay umuunlad sa emosyon. Nagpapakain sila sa guilt at sigawan. Para talunin sila, kailangan kong tumigil na maging anak nila at maging ang kinatatakutan nila, ang creditor. Tinawagan ko sila kinabukasan ng umaga. Hindi ako galit ang tunog. Resigned. Ang tono ng isang batang natalo na sa wakas ay bumalik sa linya. May solusyon ako. Sabi ko kay tatay, magkita tayo sa opisina. Dumating sila sa warehouse office ko ng tanghali. Si Britney ay naka-oversized sunglasses para itago ang namamagang mata. Mukha siyang trahedyang artista. Pumasok sina Ricardo at Susan na parang mga hari na nagtagumpay. Umupo sila sa tapat ko sa conference table, ang tanging piraso ng mueble sa kwarto na hindi ko inayos mismo. Industrial steel ito. Malamig. Natutuwa akong napag-isipan mo ng tama, sabi ni Ricardo. Hinuhubad ang kurbata. Alam naming gagawin mo ang tama sa huli. Tumutulong ang pamilya sa pamilya. Hindi ko pwedeng bayaran ng direkta ang multa. Sabi ko, ini-slide ang makapal na leather binder sa metal table. Nakatie up ang pera ko sa inventory. Pero pwede kong bilhin ang utang. Tumango si Susan, kinuha ang binder. Ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin ay magiging investor ako ni Britney. Paliwanag ko, ng kalmado. Sasagutin ko ang legal fees, restitution sa mga nadaya na customer, at rebranding costs para hindi siya mapunta sa kulungan. Ako ang bahala sa financials para hindi na maulit ito. Si Britney ang creative. Napangiti si Britney, ibinaba ang sunglasses. Kaya ikaw ang magbabayad ng lahat at ako pa rin ang magpapatakbo ng brand ko? Essentially, sinungaling ko. Pero dahil ako ang naglalagay ng capital, kailangan ko ng seguridad. Standard partnership agreement lang. Binibigyan lang ako ng oversight para hindi na bumalik ang NBI. Hindi man lang binuksan ni Ricardo ang binder. Ngumiti lang siya ang smug. Satisfied na, ngiti na dating nagpapaliit sa akin. Sabi ko naman sa inyo mag-step up siya. Kailangan lang ng tulak. Tiningnan niya ako. Sa wakas, kumikilos ka na bilang kapatid. Kendra, oras na para i-share mo ang yaman. May kondisyon. Sabi ko, itinuro ang signature tabs. Section 4 tungkol sa assets.
Dahil walang physical collateral si Britney, ang seguridad para sa loan ay ang brand mismo. Intellectual property, digital accounts, ang pangalan standard boilerplate. Kinawayan ni Ricardo ang kamay ng walang galang. Pirmahan mo na lang, Britney. Siya ang magbabayad ng bills. Bigyan mo siya ng papeles. Kinuha ni Britney ang ballpen. Hindi niya binasa kahit isang salita. Hindi niya nakita ang clause sa page 14 tungkol sa UCC, One Financing Statement. Hindi niya naintindihan na sa pagpirma, hindi lang siya tumatanggap ng loan. Ginagawa niyang legal na collateral ang buong buhay niya. Inilagay niya ang Instagram handle, website, at email list bilang distress assets na nakasecure sa pera ko. Sa kanila, bailout ito. Sa akin, deed of transfer. Tapos na, sabi ni Britney, ibinaba ang ballpen. May ngiti siyang ibinalik. Huwag kang masyadong strikto sa budget ha. May vision ako para sa rebrand. Kailangan high-end. Sundin natin ang kontrata. Sabi ko, umalis sila na high five, nag-uusap na kung saan sila kakain para ipagdiwang ang pag-iwas sa kulungan. Akala nila, bully nila ako para sumunod. Akala nila, nakuha nila ang blank check. Pinanood ko silang umalis sa salamin ng opisina ko. Kinuha ko ang kontrata, basa pa ang tinta. Akala nila, nanalo sila sa partnership. Hindi nila alam na kagagagawa lang nila ng confession of judgment. Tumagal ng eksaktong 89 araw ang katahimikan. Sa loob ng 3 buwan, ginampanan ko ang papel ng magandang partner. Binayaran ko ang multa. Nag-hire ako ng web developers. Inaprubahan ko ang ad spend. Nag-post si Britney sa social media tungkol sa kanyang bagong opisina na talagang rented corner lang sa warehouse ko at tungkol sa kanyang comeback journey. Hindi niya binanggit ang pangalan ko kahit isang beses sa 500,000 followers niya. Para sa kanya, phoenix siya na bumangon mula sa abo ng misunderstanding, pinondohan ng sariling resilience. Para sa akin, tenant siya na nabubuhay sa borrowed time. Pagkatapos ay dumating ang breach. Alam kong mangyayari ito. Ang entitlement ay ugali at mahirap baguhin ang ugali. Nagsimula ito ng maliit. Isang charge sa company card para sa personal spa day na nakakode bilang client relations. Pagkatapos ay flight papuntang Boracay para sa content shoot na malinaw na bakasyon kasama ang boyfriend. Umabot sa 600,000 ang unauthorized spend sa isang buwan. Hindi ko siya tinawagan. Hindi ako nagpadala ng warning email. Buksan ko lang ang laptop at nag-log in sa registrar. Dahil sa power of attorney clause sa partnership agreement, hindi ko kailangan ng permiso niya para kumilos. Kailangan ko lang ng dahilan. At binigyan niya ako ng ₱6,000 na dahilan. Ala, ng madaling araw noong Martes, isinagawa ko ang transfer. Inilipat ko ang DNS ng website niya para direktang mapunta sa restoration portfolio ko. Binago ko ang passwords sa business email. Pagkatapos ay ang Instagram. Gamit ang notarized transfer agreement, kinuha ko ang ownership ng account niya. Hindi ko ito binura. Hindi ko siya binan. Binago ko lang ang handle mula sa Britney Lifestyle patungo sa Kendra's Restoration Diary at inarchive ang lahat ng posts niya. 5 taon ng selfies, beach photos, at curated influencer captions ay nawala sa digital void. Pinalitan ng isang high-resolution na larawan ng naayos na 18th century na cabinet. Ang caption, "Ang tunay na halaga ay itinayo, hindi binili. Welcome sa bagong kabanata." Nakatulog ako nang malaman niya. Nagising ako sa tunog ng katok sa pintuan ko. 7:00 ng umaga. Tiningnan ko muna ang phone. 40 missed calls. Pumunta ako sa pinto, may kape sa kamay, at binuksan ito. Nandoon si Britney. Tumutulo ang maskara. Ang phone na nakahawak na parang sandata. "Binura mo ako!" sigaw niya, nangangatalang boses. "Binura mo ang buhay ko, ang followers ko, ang brand ko. Hindi ako makalogin." "Hindi mo nga," sabi ko ng kalmado. "Uminom ng kape. Nag-default ka sa partnership agreement." Section 8, Subsection C, Misuse of Funds, ay nagre-resulta sa immediate asset forfeiture.
Ang brand ay collateral. Ginastos mo ang pera. Kinuha ko ang collateral. Hindi mo pwedeng gawin iyon. Sigaw niya, sumulong na parang susunggaban ang phone ko. Milyon-milyon ang halaga ng account na iyon. Ito ang identity ko. Nasa milyon-milyon nga noon, pagwawasto ko. Ngayon ay marketing tool na ito para sa restoration business ko. At base sa engagement sa cabinet photo kaninang umaga, mas gusto ng followers mo ang antique wood kaysa sa beach selfies mo. Kasuhan kita! Singhal niya. Papatayin ka ni mommy at daddy. Ibalik mo. Wala nang ibabalik, sabi ko. Legal na sa akin ang account. Nabayaran na ang utang. Libre ka na, Britney. Walang criminal record, walang multa, at walang trabaho. Gusto mo ng fresh start. Nakuha mo na. Tinitigan niya ako, humahangos ang dibdib. Sa wakas ay napagtanto niya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ako hindi bilang kapatid na pwedeng bulihin, kundi bilang taong may hawak ng susi sa buong mundo niya. Tinalikuran niya ako at tumakbo pabalik sa sasakyan, umiiyak habang tumatawag sa phone, siguro sa mga magulang. Pinanood ko siyang umalis, may kakaibang malamig na kapayapaan na dumapo sa akin. Kakaunti lang na keystrokes ang kinailangan para burahin ang digital existence niya. Brutal ito, epektibo, at eksaktong nararapat sa kanya. Bumalik ako sa loob at naghanda para sa trabaho. Akala ko tapos na. Akala ko nanalo ako. Hindi ko alam na habang naglalaro ako ng chess, si tatay ay naghahanda na baligtarin ang buong lamesa. Isinara ko ang opisina. Sigurado na tapos na. Nasipsip na ang empire ni Britney. Nabayaran ang utang. Kinuha ko ang bag ko at hinawakan ang exit. Handa nang iwan ang family chaos. Sumara ang pinto. Nasa labas si Ricardo, nakangiti ng malamig na parang mandaragit. Si Susan ay nasa likod niya. Sasama ka ba? Tanong niya. Tapos na! Sabi ko. Nag-breach si Britney. Nag-enforce ako. Tumawa siya at iniabot sa akin ang sobre. Na-serve ka na. Nakasuhan ako ni Ricardo at Susan para sa constructive trust na sinasabi nilang ang 11% na natanggap ko noong 19 ay investment capital at ang mga antique na nagpasimula ng negosyo ko ay family heirlooms. Gusto nila ng kalahati ng negosyo ko at kalahati ng glass house. Control weaponized through court. Akala nila susuko ako. Mali sila. Sa korte, inilalarawan ni Ricardo ang sarili bilang heartbroken parent na nag-sacrifice ng lahat. Sa ilalim ng oath, sinumpa niyang ang Burmese vase, Victorian chairs at porcelain ay family property na ibinigay sa akin noong 2018. Ini-slide ng abogado ko ang Exhibit C, isang insurance claim na isinampa ni Ricardo noong taong iyon na nag-report na ninakaw ang eksaktong mga bagay na iyon at nakakuha ng iwan 10 milyon. Natigilan ng korte, alinman ay nagsinungaling siya noon para makakuha ng pera o nagsisinungaling siya ngayon para nakawin ang negosyo ko. Inutusan ng judge na arestuhin sina Ricardo at Susan, na freeze ang assets nila, nawala ang social circle nila at ang katotohanan ay sumunog sa lahat ng kasinungalingan na itinayo nila. Nawala kay Britney ang safety net at nahulog siya sa totoong buhay. Hindi ako lumingon pabalik. Nang gabing iyon, bumalik ako sa glass house. Pinakinis ko ang nasirang upuan, layer by layer. Sa wakas ay nakita ang malinis na kahoy sa ilalim. Hindi mo maaayos ang bulok. Kailangan mong putulin ito. Sinubukan ng mga magulang ko na kunin ang kinabukasan ko. Sa halip, sinira nila ang kanila. At ano ang natira ngayon? Ang bahay ko, ang negosyo ko, ang buhay ko ay sa akin na lamang. Kung natuto kayo sa kwentong ito tungkol sa pagprotekta sa sarili mula sa mapagsamantalang pamilya at pagbuo ng sariling halaga, mag-comment kayo ng "True value is built, not bought" at sabihin kung saan kayo mula sa Pilipinas at anong oras na.